So hello guys, ayan naghalongkat tayo ng mga memories sa phone at kailangan nating magbawas dahil punong-puno na. So ayan si Judy Bully kasama ko sa video. Ito nga pala yung trabaho namin dati ni Judy Bully bago kami napunta sa Qatar Airways, bago kami nag-airport. So yun, dito kasi pinaka famous siya na salon dito sa Doha kasi matagal na siyang nag-operate, no. Ayan, pinupuntahan ng marami. So kami naman sa office, ang trabaho namin dito ay storekeeper, purchaser, at saka syempre responsible din kami sa mga stock. Sinisiguro din namin yung mga stock na meron talaga kaming reserba na hindi magkakaubusan kasi minsan nagkakaubusan or alam mo na, nai-stress na agad yung mga tao. So dito, sa ginagawa namin dyan ay meron kaming balls na order na galing pang Dubai. So ito naman ay pampaganda sa mukha. So pag ito lang yung pinaka-hard moment kasi pag dumating yung mga bulks na order na yan, syempre, maramihan kasi yan, hindi yan basta-basta, no? So, kailangan namin yan na i-check one by one kung tama ba yung order, yung dumating, or lahat ng mga details o kung kailan expired yung product. Tapos, after nun, i-check namin kung tugma ba yung order namin. Tapos wala ba siyang damage kasi minsan may mga damage yan. Minsan basag na yung mga produkto na dumating. So kailangan namin isa-isahin yan. Tapos ang ginagawa rin namin dyan, so nagba-barcode kami. Tapos nag-i-encode din kami. Nilalagay namin yan lahat sa system, no? Tapos one by one mo talagang i-check yan. Just to make sure na tama lahat ng details na nakalagay. So, minsan, kasi naglalagay kami ng mga code. Minsan, nagka-dubli-dubli na mga ilang dekada or years na yung produkto, no? Tapos, nagka-dubli-dubli na yung code na nilagay. Tapos, magugulat ka na lang. Yung code na nilagay mo sa facial ay napunta sa paa. Parang mga ganun. So, ayan. So, dito, sobrang busy talaga kami. As in, ayan, chine-check namin lahat yan. Naglalagay kami ng mga level, lahat-lahat. So, ang ano din dyan, guys, every 25th of the month, syempre yan yung time ng order. Nagpo-purchase kami ng mga product na yung mga produkto na kailangan naming dagdagan at syempre, inventory na rin sa mga produkto. Mag-i-inventory ka muna bago gagawa ng order. So, yun yung mga ginagawa namin kalamitan sa office. So, sa trabaho, kahit gaano yan kahirap or kabigat, walang kaso, walang problema, no? Nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka. So, ang hindi lang talaga maganda pagdating dyan, yung mga, syempre, alam mo na, mga kasama mo sa trabaho is normal naman yun kasi minsan meron talagang, alam mo na, hindi kayo match ng behavior, no? So, real talk lang din yan. Tapos, sa office naman, wala kaming problema. Sasamahan namin sa office, okay naman. Ang problema lang namin dyan, kasi yung mga kasama namin, may mga putok. So, totoo din yun, no? Kasi yun siguro talaga yung amoy nila or something. So, meron tayong, alam mo na, nandyan kasi tayo sa industry na yan, kailangan yung hygiene natin is mahalaga. So, hindi natin alam, palakad-lakad tayo dyan sa, sa hallway or saan ba yan pala. Sabay daan tayo sa harapan ng mga katrabaho, tapos nangangamoy imbornal ka na. So, mahirap yun. And then, ayan, continue tayo. Pa rin tayo dyan. Naglalagay tayo ng mga SN number sa bawat product. Inisa-isa natin yan lagyan bago natin ilagay sa store. So, maliban sa trabaho namin dyan na kami na yung nagpo-purchase. Kami na rin yung taga-receive ng produkto, which is meron naman kaming ibang taga-receive. Pero kailangan nila ng alalay lagi. Tapos, ang pagkatapos ng mag-receive, maliban sa receiver ka na,
ikaw pa rin yung magiging kargador. So kung gaano ako nag-i-enjoy sa trabaho ko, kung gaano siya kasaya, ganun din siya ka-stressful. So stressful siya para sa akin, no? Kasi yun talaga yung, kaya nga isang ano lang ako dyan, isang taon parang yung pagod mo at saka stress mo, pakiramdam mo 10 taon kang nagtatrabaho dyan. So tapos yung treatment din, lalo na pag uuwi ka, para kayong mga nasa kindergarten na naghihintay kayo na bago tawag nun, yung bago buksan yung gate sabay-sabay, kailangan may oras. Parang nakaka-stress, lalo na kung wala ka nang ginagawa sa office, tapos na yung mga ginagawa mo, tapos hihintayin mo lahat-lahat sabay-sabay kayong magsialisan. So parang nakaka-stress kasi kung wala ka nang ginagawa, so dapat nauna ka nang umuwi, no? And then makapag-relax ka na, kasi imaginein mo 9 hours yung yung duty. Syempre parang half ng buhay mo is nasa trabaho, tapos pagdating pa sa bahay, syempre meron ka pang gagawin. Alangan naman hindi mo i-fix yung sarili mo. So yun, so mahirap siya kasi minsan nga sumobra pa sa 9 na oras, pero it's fine, no? Kaya lang stress talaga siya. So far marami naman akong natutunan dyan sa trabaho na yan, walang kaso. Merong masaya na moment, merong sad moments, o diba? Parang kinikwento ko lang, ganon yung nangyayari. Tapos merong mga kasamahan ka na makaasta, akala mo tagapagmana ng kumpanya, mga ganong factor. So which is normal na siguro yun kahit saan, pero mas worse talaga yung na yan, yung trabahong napuntahan ko. Mas worse yung stress na naranasan ko. Yung siguro sa feeling ko lang, correct me if I'm wrong, no, kung hindi man kasi marami namang nagtatagal sa work, wala namang problema. Kaya lang syempre pag ganyan ang trabaho mo, parang nakaka-stress mag-handle ng mga tao, lalo na pag oras na ng orderan. Yung iba hindi nakakaintindi, yung iba masyadong agresibo, alam mo yun, sobrang aggressive, walang pasensya. Tapos pag babae, yung halos mga babae yung mga kasama sa trabaho, alam mo yung talakita, yung parang daldalan ng daldalan, pag-uusapan yung mga kasama, na alam mo yung puro chismisan. Sobrang toxic, no? Sobrang ako, na-stress ako sa ganun. So mamaya ikaw na pala yung pinag-uusapan, tapos natisod ka dyan. Pero so far, nung katagalan, parang nakapagpalagayan na sila ng loob. Pero meron talagang iba na sobrang bait. Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan nila, pero alam nila sa sarili nila, sobrang bait nila talaga sa akin. May iba naman na hindi ko alam kung ganun talaga sila. Pero so far, doon kami sa taas, nag-i-enjoy naman talaga kami. Wala namang kaso. Tapos syempre kahit gaano ka yung trabaho, stress ba, yung mga nasa harapan namin dyan, sobrang stressa na sila. Pero kami, syempre kailangan namin mag-joke, parang normal lang na walang nangyayari, ganun. So yun kasi yung video na to, nag-record pala ako nito, no? Parang wala lang, trip ko lang. And then ngayon nag-check ako ng phone ko kasi napupuno na, kailangan kong magbawas. Nakita ko sayang naman kung burahin ko, why not na hindi ko i-upload sa YouTube channel ko, just na lang, parang memory na lang din, no? At the same time, ayan, makikita mo, ito pala yung ginagawa ko dati, ganyan. So pwede kang mag-backtrack na tinitingnan mo yung paano yung improvement ng life mo, from beginning to mo yun. So yun, basta ganun na yun. So ngayon, maliban dyan, syempre after namin mag-input sa system, maglagay ng mga barcode and everything, i-check yung mga document kung tama ba, tugma ba silang lahat, wala ba kaming nakaligtaan. Ayan, sobrang namin metikuloso, no? Kasi pag kunting nagkakamali yan sa inventory, mali na lahat. Isa lang ang mali, lahat na wala na. Tapos ngayon, after namin dyan, syempre i-arrange pa namin yan sa store, number by number. Tapos section by section, kung siya, saan siya belong.
Ayan, sa body ba, sa face, mga ganun. Basta pag nasa ano ka, sa salon ka. So, ayun. Hindi siya mahirap gawin. Madali lang siyang gawin. Kaya lang, ang hirap lang doon pag nagbubuhat ka, na kargador talaga ang ano mo, ang dating mo. So, which is okay naman. Hindi naman siya laging ganun. Ano lang siya, once a month or depende yung iba kasi pang matagalan bago dumating yung order. So, yun, pagkatapos namin lahat dyan, ang ginagawa naman namin dyan is inaano namin sa store, no? Kasi meron niyang card by card. Tapos, nilalagay din namin kung ilan yung nadagdag, tapos ano yung pitsa. Tapos lahat yan isa-isahin namin yan. So pag bago ka pa lang sa talagang matatagalan ka pag bago ka pa lang kasi yung mga produkto, napakadaming produkto, iba-iba. So nakakalito siya. Mas mahirap hanapin. Tapos may mga produkto na matagal-tagal na. So ayun. Maliliit yung iba. Yung malalaki, mas madali siyang pero pag yung meron na sobrang kailangan talagang oras at saka mahabang pasensya. So, yun, sa ginagawa namin, walang kaso. Kaya lang, syempre, yung mga kasamahan mo, no? Lalo na pag pana yung mga kasama mo. So, parang sila parang ang hirap nilang katrabaho. Paano ko nasabing mahirap silang katrabaho? Kasi ang hirap nilang pumick up or talagang sa harapan na-pick up na siguro nila. Kaya lang parang buplax. Yung, alam mo yung masyadong late yung ng utak nila. Tapos, parang hindi ko nagustuhan yung way ng trabaho nila na parang naghihintay sila na matapos yung oras na which is yung time na yun, ang dami mong pwedeng gawin. Tapos for example na during inventory din, mahirap yun na lalo na everyday inventory or monthly inventory. Pag monthly inventory, grabe sila kasi kunyari nag-inventory kami, na-check mo na yung produkto, nakita mo na sa mga mata mo. Or ako mismo nakita ko rin sa mga mata ko, pinicturean or something gano'n. Parang parang hindi sila sigurado sa ginagawa nila. Tapos parang nagsasayang sila ng oras na paulit-ulit nilang tingnan na kahit paulit-ulit mo yung tingnan, hindi yan mabago, yun na talaga yun. Yun na kung ano yung nakikita mo. Bakit paulit-ulit? Para nakikitang gumagalaw ka? Parang hindi ko talaga maano sa sarili ko na yun yung mga experience ko sa ganyan trabaho. Parang wasting lang sa oras talaga. Marami ka, pwede ka namang tapos ka na sa ganito pag-check mag-move ka na sa ibang gawain para mabilis mong matapos. Hindi yung ulit-ulitin nila yung mga bagay-bagay, sobrang paulit-ulit, nakaka-stress din. Alam mo yun, parang wala ka ng tama sa mga ginagawa mo. Tapos syempre, titingnan mo sa mga mata mo, nakikita mo na, tapos titingnan, i-check mo sa system. So, do something. Hindi yung paulit-ulit ka na lang, pabalik-balik na parang nagsasayang ka ng oras. Tapos pa-stress ka, wala ka naman ginagawa, halos nakaupo ka lang sa harap ng computer. So, mga ganun yung mga experience. Pero so far, okay naman yung relationship namin lahat na magkaka-office mo. Pero, yun lang ang masasabi ko. Kasi, bawat tao merong mga kanya-kanyang experience na hindi nila alam na hindi na okay. Pero sa kanila, sige pa rin ang sige. So, yun, yung mga moment na yan. But overall, no, sa mga naranasan ko sa trabaho na yun, nag-i-enjoy ako. At saka, syempre, dagdag knowledge na rin. Pero, hindi rin talaga maiwasan na may mga ka talaga na encounter ng mga ganun. So, mga stress. So, depende na lang sa iyo kung paano mo siya i-handle yung sobrang stress. Pwede ka na lang umuwi. Pagka-uwi, doon ka na lang magre-reklamo kasi kahit anong reklamo mo, wala nang magagawa yung reklamo mo. Ganyan na talaga. Hindi mo na kasi mabago yung mga tao. So kung ito yung behavior ng isang tao, yan na talaga siya. Hindi mo siya pwedeng baguhin kasi siya yan . So magkaiba ang behavior ng bawat isa.
So, ayun, later on naman is parang ano, nakaka-adjust naman ang bawat isa. Pero yun nga, marami munang struggle. Pero ito si kasama ko dito, si Julie Budi. As, ano lang to napaka-cool nito. Masarap katrabaho. Yung tipong comedy lahat ng bagay. Matatawa ka na lang. Pero pag kami ni Beshi na magkasama, ay naku, na-stressa na kami lalo. Kasi parang alam mo yun, may mga tao kasi na sobrang laging serious. So, pag kunyari ako, serious yung serious type ako. So, dapat mapupunta ako sa mga kasamahan na trabaho na parang komedyante. Kasi parang walang mahirap sa mga bagay-bagay. Tawanan lang kayo, tawanan, trabaho, tawanan, masaya. So, yun yung mga experience ko sa work na yan. So, ayun, yan lang ang aking masasabi. Marami pa siguro akong pwedeng sabihin, pero pwede na yan, okay na yan, basta yun na yun. Maraming positive and marami ding negative. So far, tapos na ako sa nakabanata ng buhay ko na yan. Kumbaga, na lang to throwback na lang kasi kaysa naman burahin ko siya, sayang. Memory ko na rin to para sa sarili ko. And then, yun, magkakaroon na ng space yung aking memory sa cellphone. Pwede na akong ng panibagong memory ulit. So, ayun. So, shout out na lang sa mga nakasama ko sa trabaho. Nakakamiss din naman sila. Nakakamiss. Siyempre, normal lang naman talaga na may moment na ganun. Nakaka-stress. Pero, overall, we are fine. We are good. We are okay. And yun, tuloy pa rin ang buhay natin. Sa loob man kayo at sa labas ako. So, ayun. God bless you all. And kung mapanood nyo itong video na to, peace tayong lahat. And sana ay more blessing to come sa inyong lahat. And hopefully, magkita-kita tayo. Kahit saan, pwede naman. Magkita-kita tayo in the right time. And yeah, magtatagpo rin naman ang mga landas natin. Ang mahalaga, hindi natin maalis sa sarili natin na nagiging katrabaho ko kayo or naging katrabaho nyo ako. So may mga good vibes, may mga bad vibes. So it's normal. Kompleto ang Ricardo sa aking experience dito sa trabahong ito. Masaya naman ako. So at the same time, ayan, dagdag memory na rin yan. So ayan, sana ay nag-enjoy kayo sa aking story sa videong ito. Masaya na hindi. Pero no, I'm happy. So I miss you guys and see you around. Thank you so much for watching this video and see you for my next vlog, everyone. So pahabol lang, marinig nyo dito sa mga background natin yung mga boses nila, parang mga ligaw na kaluluwa. Sobrang ingay nila, parang hindi ko maintindihan kung ano yung bunganga nila talaga, as in sabay-sabay nagsasalita. Yung, alam mo, basta may stress ka na lang talaga sa mga boses yan, na napaka-stressful na ang ingay-ingay ng workplace na parang walang peace of mind. So, hahanapin mo na lang yung peace of mind mo pagka-uwi mo ng bahay. Totoo yun. So, yun yung aking mga Discolorides. Lalo na kung hindi pwede dito yung trabaho mo na kailangan ng focus. Kasi, sobrang hassle yung mga boses nila. Nakaka-stress, nakaka-irita. Discolorides.